Kaya pala no, napapaisip ka, kaya pala inilagay. 'Di ba? Ewan ko kung tama ako. Tama ba ako na si BBM ang nagluklok na maging secretary sa DepEd si BP Sara? Tama ba? Comment nga. Pangulong Bongbong Marcos ang nagluklok kay BP Sara sa DepEd bilang si secretary, 'di ba? So alam na. Ito po yung pinakaunang dahilan ng mga bumabatikos sa mga Duterte. Etong tandem na to kung sakaling mangyari. Kasi sa totoo lang, sobrang naaawa na ako sa mga Duterte. Totoo, sobrang naaawa na ako sa kanila dahil alam mo yun, pagkatapos ng lahat ng pakinabang natin sa kanila, pagkatapos sa lahat ng naitulong ng mga Duterte dito sa Pilipinas, lubos na sa atin na mga Pilipino dito sa atin na mga Pilipino na alam niyo napakasakit lang talaga isipin na pagkatapos nila natin na pakinabangan yung serbisyo nila, binabalahura at binabastos natin sila ngayon. Kayong mga bumabatikos sa mga Duterte, kayo yung mga walang utang na loob. Kayo ang mga walang utang na loob. Dahil pagkatapos ng lahat ng ginawa ng mga Duterte dito sa ating bansa, ganyan pa yung mga sinasabi niyong mga hayop kayo. Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Milyong pisong pondo ang pinababalik sa ilang private school na binayaran sa ilalim ng voucher. Private school! Siyempre, DepEd na naman yan. Siyempre, BP Sara na naman yan. BP Sara na naman to. Pinapabalik ang budget. Papustahan tayo. BP Sara na naman. Ano ba tong balita na to? Parang lahat na lang patama sa Duterte to DepEd. Program ng DepEd. Higit 11,000 estudyante kasi na nabigyan ng voucher ng gobyerno para makapag-enroll sa mga pribadong eskwelahan ang undocumented o hindi matuntun sa ngayon. Sa ilalim ng expanded government assistance. BP Sara na naman! Ang galing! BP Sara na naman! Sa kanya na naman sisi to. Alam niyo itong mga problema na to, hindi niyo dapat sige, nandun na tayo sa point na siya ang inilagay ng ating Pangulo na siya ang maging secretary dyan sa DepEd. Pero hindi ba kayo napapaisip? Bakit sa tinagal-tagal, sa tinagal-tagal na problema na to dati, hindi lang inilabas. Hindi nyo ba naisip na kaya inilagay si BP Sara dyan sa DepEd? Para lahat ng mangyayari or masisilip na problema dyan, si BP Sara mapagbibintangan. Totoo yan. Bahala kayo. Kung magalit kayo, kung sa magalit, magkamutan tayo. Hindi napapansin ko. Ito kasi panahon pa po ito ni Gloria Macapagal Arroyo. Totoo yan. Tapos parang nabaliwala nga lang to. Hindi to masyadong pinagbigyan ng pansin. Tapos ngayon, kasi nga, putok na putok nga po ang issue ng mga Duterte ngayon. Kaya eto na naman sila, the ghost, scholar. Ma'am Tricia, shoutout, break, shoutout. The ghost scholar. Eto na. Shoutout daw kay Mocha Girls. Shoutout dyan sa mga baby loves ko. Magsishades tayo. Puta na, nanonood pala yung mga baby loves ko. Mamakita yung eyebag ko, pagkamalan tayo, adik. Hi mga baby loves! Where na you? Dito na me. I miss you. Wow! Hindi pa nagkikita, miss you na agad. Hi mga baby loves! Lagi ako nakapalo, lalo dun sa kay, pangalan nun? Tricia ba yun? Kalimutan ko. Yung naliligo lagi sa bathtub, sa jacuzzi. Kalimutan ko pangalan nun. Hi, mga baby loves. So, joke lang, Banat Bay, ha? Ako mag-ait sa si Banat Bay. Kaya tarantado yung mga anak-anakan ko.
Gusto mo makansela yung laptop mo. Baka makansela yung laptop natin. Ay mga Mocha girls, galangin natin, galangin. Ay mga Mocha girls, I'm Jay. Hi, I'm single. Yeah, I'm single. I'm single, huh? You know me? Ha? Next week kape, you know? Oh, yun. Kasi baka maudlot yung laptop natin eh. Tana, nagkaka-issue na tayo doon. Tuloy na natin yan. Na lang lagi pinambabanat sa akin. Hype na laptop na yan eh. Next week kape, yun. Nakikita ko sa personal yung mga anak-anakan ni Banat Bay. Siyempre, kailangan... Mag-ano ba ako? Mag-Amerikana ba ako? Suot ba ako na Amerikana? Para formal, no? Kaya barong. Ano kaya itsura nila ni Banat Bay? Halimbawa, nagkape kami sa BGC. Tapos suot-suot ko barong. Tapos slacks. Tapos yung gel ko yung paganyan, no? Yung tipong nakadikit dito. siguro lalayasan lang ako nito. Tayo naman, silo ka ba? Sabi ni Banat Bay, Tado, silo ka ba? Parang bumangon sa kabaong mo ah. Bibili ako ng mga damit. Oo. Tsaka may regalo ako dito sa mga Mocha girls eh. Ay, mga Mocha girls, may regalo ako sa inyo ha. Meron pa ako natitirang pansit canton dito. Okay, tuloy na nga natin to. Mas lalo kong ginanahan. Alam kong parang nanonood sa akin yung mga yung mga Mocha girls. Parang lalo akong naging porsigido. Lalo akong naging porsigidong mabuhay sa mundo. Parang gusto ko na magtino, ayoko na magmura. Turuan niyo ako magkalma ha. To students and teachers in private education o IGASTE program ng DepEd. Aabot sa 14,000 hanggang 22,000 pesos na voucher ang ibinibigay pang enroll sa kada benepisyaryo. Ang paliwanag naman ng Private Education Assistance Committee o PEAC, may ilang pribadong eskwelahan ang hindi nakapagsumite ng requirements para mapatunayang lehitimo ang... Alam mo, dito busit na busit ako kanina, binilag ko pa kay Balimbing. Kay Mike Abe. Sabi ba naman niya, may sabuatan daw. Dapat daw aksyonan ng gobyerno ang sabuatan. Siyempre daw, ano daw magiging action dito ni BP Sara? Posible daw na walang alam dito si BP Sara. Hype na to talaga tong Balimbing na to eh. Tapos may pa siya, may pinakasinabi pa siya na nainis talaga ako eh. Ano ba yung Basta parang ang pangit, ayun pala, hindi daw siya nagbibintang. Hindi daw siya nagbibintang pero nagsabi siya ng sabuatan. Hindi ko naman tanga. Sasabihin mo na may sabuatan pero hindi ka nagbibintang. Hindi mo ba alam doon sa sinabi mo na sabuatan, lahat ng empleyado ng DepEd damay diyan. Hindi ka nag-iisip, ang tanda mo na puti-puti na yung buhok mong hayop ka. Ayaw pa magtino. Halika rito, kalusin ko yung utak mo. Magtino ka. Tarantadong tong hayop na to, hindi daw siya nagbibintang. Ang kulit. Sabi niya, di ako nagbibintang ha. Pero, aksyonan nyo mga DepEd. Posibleng walang alam si BP Sara dyan. Alam mo, BP Sara, mas maganda, kasuhan mo yung mga yung magmura. Iniiwasan ko na magmura. Kasi si Daddy Banat Bay. Wow. Si Papa. Papa ko lang ngayon eh, no? Anak-anakan niya yung Mocha girls eh. Baka nandun talaga yung forever's nothing enough ko eh. No? Dapat kasuhan niyo yung mga ganyan mga vlogger eh. Para ba kahit sampulan nyo lang na isang beses, tingnan mo, lahat magtitinuan yan. Lalo na si Tae. BP Sara, ito, kung halimbawa man po na mapanood nyo to, no? Maraming salamat sa mga new subscriber natin, ha? Kay Angelita Bale yan. BP Sara, kung mapapanood nyo to,
ipakulong nyo si Nino Barsaga. Magpapakulong din ako. Isang linggo lang, bubugbugin ko lang siya doon. Please, ako na nagre-request sa inyo. Pakulong nyo lang yan. Magpapakulong ako 1 week. Bubugbugin ko lang yan. Tayo na ito, mga makamura yung hype na yun. Ano yun, pinagmumura yung dalawa. Si Tatay Digong, tsaka si Sara. Si BP Sara. Bobo ang putang inan to. Hagay. Yun lang naman din alam mo sa pagbablog, magmura. Voucher program beneficiaries nila o VPBS. Dahil sa nadiskubre, aabot sa 239 million pesos ang Naku kailangang po. i-refund ng ilang pribadong eskwelahan. Kawawa na naman si Lumabas BP din Sara sa report ng Commission on Audit o COA na mahigit 100 senior high school students noong school year 2016 hanggang 2017 ang nadiskubring ghost students. 2 beses daw kasi silang Go student. Alam nyo, panahon pa nga to ni Gloria eh. No? Kasi ito yung nakikita ko dyan na posibleng mangyari. No? Ito sa sarili kong sa sarili ko tong pag-iimbestiga. Wow. Ito hindi kaya talagang wala pang Duterte na nakaupo, meron na talaga to. Or talagang meron na dito. Natapos ngayon lang inilabas dahil syempre, alam naman natin lahat ng inilalabas papatungkol sa mga Duterte ay paninirang puri, di ba? Kaya may posibilidad na itong issue na itong scholar, tsaka ito hindi naman natural sa mga system ng yung mga tawag dito, yung mga magkaroon ng depekto yung system ng DepEd. Baka mamaya sa system lang nila may diferensya, no? Ayun, babalik ulit ako, no? Hindi kaya baka sa dati pang mga presidente itong issue na to? Baka nga wala pa nga si Gloria. Kaya pala napapaisip ka, kaya pala inilagay. 'Di ba? Ewan ko kung tama ako. Tama ba ako na si BBM ang nagluklok na maging secretary sa DepEd si BP Sara? Tama ba? Comment nga. Press 1 tayo dali. Kasi mahirap na magsalita tayo ng tapos dito eh. Mahirap na makabitaw tayo ng maling salita. Mas okay na yung sinusure ko sa inyo. Yun kasi yung pagkakaalam ko eh. Na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagluklok kay BP Sara sa DepEd bilang si secretary, di ba? So alam na. Okay, tapos na yung live natin. Uwi na tayo. Charot. Alam na. Alam na this. Alam na this. Alam na. Ulit-ulit ako. Alam na. Pirin nyo inilagay siya doon. Tapos biglang may umusbong na ganitong issue. Ano to? Lokohan? O bakit dati hindi naman napag-usapan to na maraming ang eksperto na nagsasabi na matagal na nga tong issue na to? Sa dinami-daming ba't hindi naman nagkaroon ng issue nito? Ang daming mga eksperto na matagal na daw tong issue na to na hindi lang talaga masyado na pagpupukusan ng gobyerno. Wala pa nga daw nung panahon na ni Tatay Digong. Wala pa. Meron na daw talagang ganito yung ghost scholarship. No? Tama ba ako? Ghost scholarship yon. Ngayon, na matindi ang pambabatiko sa mga Duterte, kaya biglang lumabas to. Para na naman, may pangsilip na naman sila, may panira na naman. Inuumpisahan nga na nga ni Maring Janet eh. Ay po tayo na ka, Maring Janet balang araw magbabanggaan din tayo. Tandaan mo yan. Etong hawak ko, dadaling ko to. Ikakalos ko to dyan sa ilong mong puro tigyawat, puro whiteheads. Ito yung gagawin ko. alam niyo yung pinanggaganon? Anong tawag doon? Yung ginaganon sa ilong. Tanggal lahat yan dito, Maring Janet. Tandaan mo yan. Hello? Tandaan mo yan. Isang ganunan lang yan. Tanggal yan. Content na naman kagabi eh. Ghost daw eh. Oo. Ay, hype to sip-sip na to. Samantalang dati pinakinabangan mo mga Duterte. Pinampakain mo sa pamilya mo. Tapos ngayon babanat-banatan mo sila. Fuck you.
makakatanggap ng voucher sa isang taon. Ayon naman sa DepEd, mas magiging maingat na sila. Hindi raw ang mga eskwelahan kung hindi nagtutugma ang mga resibo sa kanilang records. Ipinag-utos ng Department of Agriculture ang paglipat sa mga sinuspending warehouse supervisor ng National... Duterte na naman! Nananatili... Duterte pa rin ba yun? Parang lahat na lang kasi nang nangyayari sa Pilipinas sa Duterte yung sinisisi. Paano kaya, no? Halimbawa, nabalitaan natin, nagbara yung inidoro nila Marcos. Baka na... Baka na mga Duterte yan. Paano kaya, no? Bad tip lang naman. Bad tip lang naman. Bigla na pa, yung tipong may biglang lumitaw na balita. Oh, bahay ni Pangulong Bongbong Marcos nabarahan. Baka na daw di umano ng mga Duterte. At siguro no. Tayo lang lahat na lang eh. Tayo lang itong mga hype ng mga vlogger na to eh. Lahat na lang sinisi lahat ng nangyayari dito sa Pilipinas eh. Duterte lagi. Buisit. Okay, dito tayo na to. Ano to? Pwede na siya pwede na mag-civilian. Okay, dito tayo sa isang eto, panoorin natin to. Duterte tandem sa 2028. Bago natin to simulan yung video, may katanungan po ako sa inyo. Sana maging honest po tayong lahat, ha? Oo. Maging honest po tayo lahat. Okay. Kung halimbawa po, mga kababayan, kung halimbawa po na matuloy nga ito, sana maging wag tayo magpadala sa mga sulsul. Huwag tayo magpadala sa mga paninira. Bagay, hanggang ngayon naman napaka-solid naman ng samahan ng mga supporters ng mga Duterte. Sana huwag kayong magpadala, sana huwag kayong magbago. Kasi ito po yung dahilan kung bakit lahat na lang ng issue dito sa Pilipinas binabato sa mga Duterte. Ito po yung pinakaunang dahilan ng mga bumabatiko sa mga Duterte. Etong tandem na to kung sakaling mangyari. At kung tumakbo man si BP Sara bilang isang presidente ng ating Pilipinas, ito yung pinakadahilan. Bali-balita ko pa nga, Vice President daw si Senator Robin Padilla. Sana. Ako gusto ko rin yun, no? Ganda na, no? BP Sara, presidente. Vice President si Robin. Woo! Solid nun. Okay, panoorin natin to. Sa naganap na laban kasama ang Bayan Prayer Rally, ipinahayag ng isang dating opisyal ng palasyo ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya naman, hirit ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ay si Lolo, bayan sa susunod na eleksyon sa 2028. At sabi ko sa kanya, ngayon na ang pagkakataon na kayong dalawang magama ang humawak na kapangyarihan at maging presidente at vice-presidente ng bansa. Binigyang diin ni Panelo na wala siyang nakikitang ibang tao o politiko na karapat-dapat sa dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. totoo yun. Kahit ako. Totoo. Simula nung nakilala ko ito totoo to Hindi ako sumisip-sip sa inyo Simula nung nakilala ko si Tatay Digong, doon ako lalong nabuhayan. No? Doon ako lalong nagpursigi sa buhay ko na may pag-asa pa pala yung Pilipinas na maging maayos at maganda. Totoo yan. Kaya ngayon, wala akong napipili dyan. Kung maaari nga lang kung kaya pa talaga No, alam naman natin, hindi naman natin may tatago sa sarili natin na tayo, alam naman din natin, natanggap na natin na itong si Tatay Digong ay tawag dito ay may edad na rin po. No? Kaya nga kung maaari nga lang
maging ano sila maging mag-tandem vice president to presidente. Pero kung maaari man na talagang hindi na kaya, andiyan naman po si Senator Robin Padilla. Basta ito, ang akin lang naman dito, si BP Sara maging presidente o kung sino sa mga Duterte. Para matapos na rin to. Kasi sa totoo lang, sobrang naaawa na ako sa mga Duterte. Totoo, sobrang naaawa na ako sa kanila dahil, alam mo yun, pagkatapos ng lahat ng pakinabang natin sa kanila, pagkatapos sa lahat ng naitulong ng mga Duterte dito sa Pilipinas, lubos na sa atin na mga Pilipino dito sa atin na mga Pilipino, ay maraming dadrama pa ako eh. Mama Alice, maraming salamat po, thank you. No. Na alam niyo, napakasakit lang talaga isipin na pagkatapos nila natin na pakinabangan yung serbisyo nila, binabalahura at binabastos natin sila ngayon. Totoo yan. Sobra akong naaawa sa kanila dahil sa mga nakikita ko lalong-lalo na dito sa social media. Na alam mo yun, yung sinasabi nila na ang mga Duterte daw ang walang utang na loob. Pero ito ang katotohanan dyan. Sampal nyo to sa mga pagmumukha nyo. Kayong mga bumabatikos sa mga Duterte, kayo yung mga walang utang na loob. Kayo ang mga walang utang na loob. Dahil pagkatapos ng lahat ng ginawa ng mga Duterte dito sa ating bansa, ganyan pa yung mga sinasabi nyo, mga hayop kayo. Ha? Kaya ang sarap nyo pagsusungal-ngalin eh. Di totoo. Pwera biro. No? Pagkatapos kayo na itaguyod, kayo ng maayos ni Tatay Digong, pagkatapos niyang iayos tong ating bansa, puta na ngayon, babastos-bastusin nyo na lang sila. Babalahurahin nyo na lang sila sa mga social media nyo. Tangina nyo, lahat yan may karma. Babalik yan sa inyo lahat. Tandaan nyo yan. Ilang beses ko na sinabi, tumbunga nga ako, may kapangyarihan to. Tandaan nyo yan, babalik at babalik sa inyo yan. Lahat ng nanggagago kay Duterte ngayon. Tandaan nyo. Biruin nyo, walang ginawang pangit yan dito sa mundo. Dito sa Pilipinas. Ba't mundo? Dito sa Pilipinas. So, nandun na tayo sa sinasabi nyo na drug war. Yung tukhang ng mga panahon na yon. Hindi nyo lang kasi masyadong pinapagana yung mga utak nyo eh. Masyado na kasing baon or masyado ng lubog yung mga kaisipan nyo dahil sa pera. Kaya hindi nyo na talaga nalalaman yung mga hindi nyo na masyadong nahihimay kung totoo ba or mali ang mga pinagsasabi ng mga naninira sa mga Duterte. Visit naman itong mga napipindot ko na to. No? Totoo nakakahawa sila. Putangin nang yan. Pagkatapos tayong pagsilbihan dito, no? Pagkatapos tayong pagsilbihan ng ilang taon, pagkatapos patinuin ni Tatay Digong yung mga tarantado dito sa Pilipinas, iyan pa yung igaganti nyo sa kanila. 'Di ba? Kayo yung mga walang utang na loob. No? Kayo yung mga walang utang na loob. Dahil pagkatapos kayo pagsilbihan ni Tatay Digong dito sa Pilipinas ng ilang taon, ganyan pa yung sinasabi nyo. Utangin ninyo, kung iba yung presidente ng mga panahon ng COVID, patay na tayo ditong lahat. Parang gigigil ako. Di totoo, sobra akong gigil, promise. Ha? Sana kasi itong mga hype na ito, mga walang utang na loob ang putik. Totoo yan. Kung iba yung naging presidente ng panahon ng COVID, patay na tayo dito lahat. Patay tayo dito lahat kung iba-iba. Kayo, kaya ba ng presidente nyo na sinabi niya dati na kapag hindi niya nakinaya or pag wala na siyang maibigay ng mga na pagkain sa mga Pilipino magbibigti na lang siya. Kaya ba ng presidente niyo 'yan? Kaya niyo wala kayong mga utang na loob ng mga hayop kayo. Kasi ang lalakas ng loob niyo na bastos-bastusin yung tao. Bakit? May alam na ba kayo? Alam nyo ba lahat? Tatanungin nyo ako, alam ko lahat. Alam ko lahat na naging maayos yung Pilipinas nung panahon ng mga Duterte. Kayo, ano alam nyo? Ano alam nyo?
Ang alam nyo, bastusin nyo lang ang mga Duterte. Wala. Tingnan nyo sa dinami-daming napakagandang ginawa ng mga Duterte dito sa Pilipinas, ni isa wala kayong nakikita dun. Ganyan kayo kabobo. Ganyan kabulag yung mga kaisipan at mga mata nyo. Ako sa inyo sa mata nyo, pangtusukin nyo na lang yan, wala naman yung pakinabang. Oo, pangtusukin nyo na lang yung mga mata nyo, wala naman kayo pakinabang eh. Wala naman pakinabang yan. Kaya dahil lahat na nakikita nyo sa mga Duterte, yung mga sinasabing pagkakamali lang nila. Pero yung mga ginawa nilang kabutihan dito sa Pilipinas, hindi nyo nakikita. Tapos may gana pa kayong masabihin na walang utang na loob. Puta na kung ako magmura. Sorry. So, walang utang na loob. Eto, labas na politika dito Wala na. May sasabihin ako, ilalabas natin politika, hindi usapan dito politika. Usapang utang na loob. Bakit? Ayun, nahirap lang magsalita eh. Bakit? Nung panahon ni Erap, panahon ni Gloria, ni Ramos, sino pa yung, ni Noynoy, napalibing niya ba yung tatay ni Marcos? Hindi, di ba? Ilang beses nang ni-request nila yan na ilibing yan sa libingan ng mga bayani, pero tinatanggihan ng lahat ng dumaan na presidente. Usapang utang na loob lang tayo dito Kaya wag nyo kami susumbatan na ang mga Duterte walang utang na loob sa Marcos. Tarantado, mga Marcos ang walang utang na loob sa mga Duterte. Tigil mo. Bobo mga hype na to eh. Putangin na nyo, dahil sa pera, nagiging tanga kayo. Kaya pinagtatawanan yung ibang Pilipino sa ibang bansa eh. Dahil sa mga kupal na to eh. Kaya napakababa ng tingin ng ibang lahi sa atin dahil sa inyong mga hayop kayo eh. Pero inyo, dahil lang sa pera, binibenta nyo prinsipyo nyo. Tangina nyo. Di ang mag-amang Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang tanong, posible kaya ang Duterte-Duterte tandem sa 2028? Sinagot yan mismo ni Vice President Duterte habang nasa kanyang official visit sa Cambodia bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO Council. Nagpalabas po tayo ng statement, kamakailan lang sinabi po natin na hindi po kami nag-iisang about politics ni former President Rodrigo Duterte. Ganun po talaga yung relationship namin before 2016, bago pa man siya maging Pangulo. Nung naging Pangulo na siya hanggang ngayon, hindi ganyan yung relationship namin ni former President Rodrigo Duterte. Kami nag-iisap ng politika kapag kami ay nagkakasama. Lagi yung mga concerns ng kanya-kanyang pamilya yung napapag-isa. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, wala siyang ideya sa mga naging usapan ni Panelo at Duterte. Hindi ko alam kung sila ay merong pag-uusap kasi wala naman ako doon, hindi ko narinig. So, hindi ko alam kung ano ang pag-uusap ni Atty. Panelo at ni former President. Samantala, naitanong naman kay Vice President Duterte ang arrest order na ipinalabas ng Senado laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Well, hindi naman na mag-matter yung advice ko yung Pero una nang ipinahayag ni Vice President Duterte na siya ay nakikisa sa panawagan na pairalin ang batas at katarungan sa hinaharap na issue ni Pastor Kibuloy. Paano naman kasi hindi mapag-uusapan ng mag-ama yun? Hindi naman pamumulitiko kasi yung pinunta talaga nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung iba kasi sinasabi masyado daw maaga yung strategy ng mga Duterte. Tanginang yan. Tingnan nyo nga yung ginagawa ni Romualdez ngayon. Sino mas maaga? Tingnan nyo. Eto. Nasaan na yun? Where's my, may makita pa kayong dito. Sino mas maaga? Tingnan nyo Sino mas maaga?
Sino mas maaga? Tingnan nyo. Kaya na, gumana ka, ibabato kita. Oh, sino mas maaga? Sino mas maaga nangangampanya? Sa mga dating House Speaker ba may nakikita kayong ganyan? Tingnan nyo, oh. Dinaig pa yung presidente sa laki ng tarpaulin. Oh, sino maaga nangangampanya? Sige nga, sagutin nyo sa akin. Hindi ba pangangampanya yan? Oh, kaninong pera yung pinanggawa dyan? Sabihin yung maaga nangampanya? Mga bobo. Ang ina, oh. Kala mo siya yung presidente, no? Mas malaki pa siya ng tarpaulin sa presidente. Oh. Wagan pumibilik na, shit! Tigilan nyo ako sa mga kagaguhan nyo. Wagan namumulit ka. Palibasa, gawain nyo eh. Alam nyo, matagal ng strategy ng mga ibang politiko yan eh. No? Yung sasabihin nila, wagan namumulit ko si ganyan, si ganito. Pero wag ka, sila naman yung gumagawa nun. Yeah, ang mga ginawang pagdinig laban sa butihing pastor ay isang pandarahas, hindi patas, at isang Totoo naman eh. publicity. Ito naman ang naging payo ng pangalawang Pangulo sa hakbang ng House of Representatives laban sa franchise ng SMNI. I would suggest sa SMNI is to consult their lawyers kung ano yung pwede pang legal options na bibigyan to their country. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico. Sa 59 years ko sa mundo, iisa lang ang nakita kong presidente na nagpatino sa Pinas. Kakaiba ang lahat. Oh, sa Pinas, kakaiba sa lahat si PRRD. Yan isa ng ako wala pa nun. Yan na isang patunay na ang daming patunay sa totoo lang na naging mahusay talagang presidente si Tatay Digong. No, mabobo lang kasi itong mga vlogger na to eh.